Meron tayong pressure switch dito. Yung brand niya is LEF00 pressure control. So, buksan natin. Ito pala, ito ay safety valve. So, may nakalagay na ratings na 0.88 MPa. Ibig sabihin is, pag reach niya ng 8 bars, yung conversion niyan is equals to 8 bars. So, pag abot ng 8 bars, mahigit, magre-release to para i-release niya yung pressure sa tangke. So, ito yung mukha ng loob ng pressure switch natin sa compressor natin. So, ito yung power source natin, 220 volt AC. So, tanggalin natin ito. Ito yung power source natin. Ito yung dalawa na yan, yung blue at brown. Itong dalawang screw sa baba, yan yun. Papunta yan dito sa loob. Yan yung silver na yan. Continuous yan dito pababa. Kabila rin, pareho lang. Galing dito, continuous yan sa baba. Ngayon yung sa taas, itong wire naman sa taas, ito na yung parang out ng power source natin. So yung connection, yung mga wire na to, ito yung papuntang electric motor, which is yun yung magdadrive sa compressor natin. Yung dalawang wire naman na to is papunta naman to sa solenoid valve. I-explain natin sa next video kung ano yung gamit nun kasi napaka-importante din yun. Tsaka meron din siyang dalawang screw. Explain natin yan later. So ito yung loob niya. Yung connection na to is continuous yan pababa. Yung makita yung bronze na color na yan. Yan yun. So ano siya, may contact siya dyan, itong contact na to. So nagpi-play siya, may play siya. Yan yung act as a switch. Switch yan. Yan, contact yan dyan. Nagpi-play yan. So dito may diagram dito, may instruction dito. So explain lang natin konti. So may minimum on is 2.5. So yan na yung 2.5 na yan is pressure yan. Yung maximum off is 10.5. Yan differential. So may 1 phase, 3 phase, DC. So parang dito naman tayo sa 1 phase. So ito yung pinaka-importante, yung screw na yan, yung dalawang screw na yan. Ito yung ibig sabihin, ito yung instruction na to, itong screw na to, yung ibig sabihin niya yan is ito, tsaka yung sa kabila ito. So sinasabi niya dito, turn clockwise to increase both cut out and cut in pressure. So ibig sabihin niyang cut in and cut out is ito yan. So pag sinabi mong cut in, ibig sabihin yun yung pressure na mag-start yung compressor. So pag reach niya ng 5 bars sa tangke natin, kasi ginamit natin yung hangin, so in turn bababa yung pressure. Pag reach niya ng 5 bars, mag-start yung compressor natin. Yan na yung cut in niya. So yung cut off naman, kasi kinakargahan na yung tangke, so mag-increase yung pressure. Yung cut off naman niya is 7 bars. So yung sinasabi niya dito is pag inikot mo yan pa clockwise, ibig sabihin yung 5.0 mo na cut in tsaka yung 7.0 mo na cut off, mag-i-increase yan, sabay yan. So ibig sabihin kung mag-increase to ng 1 bar, magiging 6 bars na to, ito naman magiging 8 bars. So yan yung sinasabi niya. Kung i-turn counterclockwise mo naman, so halimbawa nagiging 8 bars na to, nagiging 6 bars na to,
babalik siya sa 7 bars. Ito naman babalik naman siya sa 5. So yun yung ibig sabihin. So sa kabila naman na screw, ito yon. Sinasabi niya is turn clockwise to increase cut-out pressure without affecting cut-in. So yung pinapa-increase niya lang is itong cut-out lang, itong pressure na to, yung pag-off ng compressor. So pag reach niya ng, so pag in-increase, pag turn clockwise mo yan, lagay na lang natin, magiging 8 bars yan. Pag inikot mo yan, pero hindi niya mag-steady lang to. Steady as 5 bars lang yan. So yung operation naman nito is palagay na lang natin is nag-start yung compressor natin. So yung switch natin, switch yan is naka-close yan. So ibig sabihin yung supply papasok dito sa baba na screw. Dadaan yan dito, tapos papasok yan dyan. So ibig sabihin closed circuit siya, walang open. So umaandar yung compressor natin. Ngayon, habang umaandar, dito yung tangke, pinutol ko lang, tangke yan dyan. Pinutol ko lang to. Habang umaandar yung compressor natin, nag-i-increase yung pressure. So, habang umi-increase yung pressure, tinutulak naman niya yung diaphragm dito sa baba. May diaphragm yan. Dyan, dito. Yan, sa baba, may diaphragm yan. Tinutulak niya to. Ito. Yan. Yan o. Yan yung tinutulak niya. So, papansin nyo, pag tinulak niya yan o, sasabay din yung switch niya. Yan, nagpi-play siya. So, habang umaandar yung compressor natin, halimbawa, nasa 6 bars. So, may contact pa tayo dito. So, pagdating ng 7 bars, kasi nakasit lang siya sa 7 bars, dito mo yan siniset ito. Kasi ito, ibig sabihin pag inikot mo to, yung spring, pag inikot mo clockwise, maglo-load yung spring. So ibig sabihin, titigas yung spring. So ibig sabihin, gusto mong increasean yung cut-out pressure. So pag nirelease mo naman, ibig sabihin, mabilis lang niya tong iangat itong spring na to. Pero pag inikot mo clockwise, ibig sabihin titigas yung spring. So mahirapan siyang itulak. Kasi nag-play yan. Ano? Ito yung ina-adjust mo yung loading ng spring na to. So habang umaandar yung spring natin, hanggang mag-reach niya yung 7 bars na sinet natin dito, yung cut in at cut out. So pag na-reach niya yun, aangat yan. Yan, ito kasi itutulak niya yan dito. Aangat yan. At saka siya mag-open. Yan, mag-open yan. Steady yan siya kasi may pressure yan dito Ngayon, pag ginamit mo na naman yung hangin, pababa na naman yung pressure, bababa na naman yung diaphragm dyan sa loob. Tapos, bababa na naman yan. So, in turn, bababa din to. So, yan, mag-collapse din yan. Mag-close circuit siya. Pupunta na naman yung kuryente. Dadaloy na naman doon sa motor. So, quick explanation lang tayo. Wala naman siguro nakaligtaan. Yun lang. Salamat.